Yun, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga loyal followers and viewers ng ating podcast. Yan, ng ating FB Live. Ngayon, meron naman tayong bagong episode sa ating Your Next Breakthrough. Siyempre, naghahang ako. Hindi talaga ako sanay niyan eh. Nahanap niyo siguro yung ang inyong host, no? Ewan ko kung saan napunta yung inyong host. Dahil diyan, ako muna, pansamantala, ang magte-take over. Ang ating pong tema ngayong gabi ay tungkol dun sa nurturing relationships. Nandun pa rin tayo sa ating nurturing relationships at ang topic natin, grace in the middle, how God works in our relationships. Yan. At para tulungan tayo na lalo nating maintindihan, mas lalo na tayo makapag-reflect, at mas lalong malaman natin yan, kung papaano ba tayo dapat mag-nurture ng ating mga relationships. Atin pong hiningan ng tulong yan, ng ating mga bisita ngayong gabi. Sino-sino kaya sila? Okay, unahin na natin. Dito tayo sa sa kanan. Sa inyong kanan, unahin po natin, yan, ang ating host na ngayon ay pansamantala siya muna ay ating magiging resource person. Ang walang iba, kung hindi ang ating kapatid na Dave Desacola. Siya po ngayon, yan. Palakpakan, siya po ngayon ang ating bukod sa host ng ating podcast, at siya rin po ay isa sa mga predikador ng Dubai Christian Family at pangulo ng mga kalalakihan ng DCF and ng UAE Christian Family. Tama? Okay. So, yan. And susunod, nasa gitna. Yan, baka hindi nyo kilala, magpapakilala ngayong gabi ang ating kapatid na Kevin John, Sanchez. Ating kapatid na Kevin John Sanchez. Siya po ay, anong hawak mo? Sa gitara, no? At siya kasama siya sa prayer and praise team ng Dubai Christian Family bilang gitarista. Na. And also, naririto din para tulungan, magbigay ng kanyang mga insights at hopefully magagandang aral sa buhay. Naririto ang ating kapatid na Ferdy Gunn. Yan. Siya po ngayon ay tumatayong pangulo ng pagawain sa DCF. Meron pa bang iba? Ano pang inyong mga inanaan? Vice President ka ng kalalakihan. Okay, yan, mga kalokohan. Hindi po tayo masyadong magpapaka seryoso at baka makuha sila sa malaala mo kaya. Yon. Pero bakit sila ang ating kasama ngayong gabi? Well, meron silang something in common. Sila po ay maagang nawalan ng father. Ayan. Lahat sila. Pero iba-iba ang kanilang sitwasyon. And gusto nating maintindihan, maunawaan kung papaanong ang somewhat fractured or broken relationships na mayroon sa kanilang pamilya can be a vehicle, can be a means para magkaroon ng relationship breakthrough. Ang isang individual na kagaya nyo o sino man na makaka-relate ngayong gabi sa ating discussion. Okay. So, without further ado, sinong gusto mag-umpisa? Tatanong ako sa inyo, sasagutin nyo ng sasagutin nyo ng maayos, ha? Opo. Okay. How is it like growing up? Bigyan nyo kami ng idea
kung ano ang sitwasyon ng inyong pamilya. May iba-iba. Parang. O mag-ano muna kayo, mag-ganyan. Sige, paano ba? Gusto mo yata, ikaw na. Sige. Sige, sa akin na lang. Paano po yung ano? Oh, give us idea, oo. Brief us. Kung ano ba yung sitwasyon ng inyong pamilya. Paano bakit ka nandito ngayon at ikaw yung guest instead of host? Ayun po, magandang gabi ulit. So yung sa akin naman, marami naman sa mga kakilala ko ay alam na rin yung nangyayari sa amin. Bali kami po ay product ng broken family. So yung tatay ko, namatay siya nung ako'y 13 years old, first year high school. Tapos noon, before that, so since nag-separate na nga sila ng nanay ko nasa Hong Kong, tatay ko noon nagkaroon ng kasunduan, ibang bahay na siya. So matotal, sa makabilang bahay. hindi, sadyang wala nang ano yan. Basta, Okay. So, so before siya nawala, namatay, ay separated na. separated na. Ayun. So you were, how old were First year were high you? school ako noon eh. First year high First school? year high school siya na namatay, pero before, noon, bata-bata pa, mga elementary days ko yun. Tapos nag-a-abroad ang mother Nanay mo? ko, oo. So sino yung kasama mo? Mga kapatid. And sino nagmamatanda sa inyo noon? Kuya ko kasi maaga rin naging OFW, yung ate ko. Ate mo, siya yung parang pinaka yung nasa nanay. UK ngayon. Yeah. Siya yung pinakang Siya yung aming spiritual mother that time. Siya yung nagbind sa amin. Siya yung nag-aalaga sa amin. Ayan. Ganon. So yung mother mo, nag-OFW siya para to support your Yun, family. financially. Okay. Punta tayo kay kay Ferdy. Ayun Ano po. naman ang sitwasyon mo? Magandang gabi sa lahat po ng manonood. Ako naman, tawag niyan, ang tatay ko, ng ibang bahay, simula nung ako ay, hindi ko matandaan yung taon pero mga mga grade 1. Grade 1. Kasi parang, natandaan ko, nursery, parang okay pa ako, ganun, kasama pa sila, tinuturuan pa nila ako, ganun. Tapos somehow, nung around kinder, prep, napapansin ko, parang nagkakaroon ng away, ganun sa bahay. And then, masyadong mabilis yung transition hindi ko na masyadong matandaan. Pero by grade 1, and that age, yun, na talaga, parang umalis na yung father ko. So yung namulat ka, yung talaga nagkaroon ka ng yung very vivid sa memory mo, yung na siya, hiwalay na sila. Yung yung talagang totally nauunawaan mo na. Nung bandang mga ganung elementary days na alam ko na talagang hiwalay na. Sitwasyon. Oo, na yun nga, syempre nakikita ko rin na may kasama yung father ko, then the same time. Pero that time, wala akong nakasama sa kanila. Kumbaga, So sino yung ang nakasama ko na lumaki is yung parent nung father ko. Sa kasama mo Bali, lumaki sila, hindi pa sila malaki noon. Hindi. Sino na Bali lumaki ako dun sa lola ko. Although kasi yung lolo ko kasi noon is medyo yun nga, Chinese kasi yung lolo ko. So hindi ko siya totally talagang nakakausap. Chinese? Chinese yung ikaw lolo pala ko. may Kaya lahi tapos ayun. Tapos ang isa sa mga nakasama ko din nung lumaki ako, yung sister ng papa ko. Kasi yun yung okay. ka-close niya. Bakit? Ang mother mo, saan? Ang mother ko, tawag yun, medyo mahirap din sa kanyang i-accept. Then, yun, medyo tawag yun, nararamdaman niya na yung family somehow against sa kanya. Marami kasing maraming complication dun sa naging relationship nila. And mas pinili niyang sumama sa mga kapatid niya. So, okay. So parang yung mga kapatid niya yung nakasama niya. Ganun. Pero kasama mo yung mga kapatid mo?
Kasama ko yung kapatid ko. Bali, tatlo kaming tatlo, magkakapatid. oo. Naiwan Kayong tatlo kami sa ano. magkakapatid. Magkakasama naman kayo. Yes po. Without the mother then also. Yes. Teka muna, Dave po. Dave. Pogi na lang. Si Dave naman, nasa ibang bansa, yung mother. Okay, so, ang kasama niya naman nagpalaki sa'yo, yung kapatid mo. Okay, how about si Kevin? Tingnan natin si Kevin. Ano naman ang, ano mo? Ano naman ang Story ng istorya? Nung nagkamalay ka, yan. Of course, by the way, pamangkin ko po si Kevin, actually, alam ko naman yung istorya ng ano niya. Titinan ko lang kung tama yung sasabihin niya. Ano natin sabi ko. Ayun po, ulitin ko pa. Sige. Siguro pagka mali ko talaga, naalala ko pa siya. Nung nasa Quezon ako, Quezon Province, sa side ng mama ko. Ilang taon ka noon? Which is, siguro bata pa talaga ako, pero hindi ko alam kung ilang taon ako. Okay. Naalala ko pa noon na, malikot ako noon na sa kubeta, kung ano nung ginagawa ko. Malikot nga. Nagka-diarrhea ako, kung ano pinainom sa akin ng sa side ng nanay ko, ng mga lolo ko doon. So, doon ka lumaki? Eventually, nawala na, Sa kubeta. Hindi, Hindi part po. of your, ano? yun, tapos, hindi po ako lumaki doon. Nagkamalay ka doon? Oo, doon ako nagkamalay talaga. Nalala ko pa noon, meron pa siya, si mama, meron pa siyang nagkukort sa kanya, si Islaw, alias Islaw, Yun. sa Polillo, na yun nga, kinagat ko pa yung kamay, nagdugo talaga, na laking galit ko kasi mahal kong papa nun eh. Mahal kong papa, parang, yun ang natandaan ko. Bigyan mo sila ng idea. Nasa na tatay mo? Nasa nanay mo? Ayun po, yung nanay ko is yun, 2 years ago, nawala na po siya. She passed away. Nung time na ikaw ay bata pa. Anong bata pa po ako, yun, kasama ko nanay ko nun. Okay. Yung parang All throughout? Hindi po eh. So, paresa lang wala. Nga. Okay, yung absentee sila. Yung father mo ay Ang tatay ko is hindi ko talaga siya nakasama paglaki ko eh. Hindi ko talaga na kamulatan ko, hindi. Siguro na alala ko lang sa kanya is yung naglalaba siya. Yun na talaga naalala ko, sa akin ng mga memorya ng panahon na yun. Na naglalaba siya, nakasando siyang puti, niyayakap siya sa likod habang naglalaba. Yun. okay, so meron lang Yun. siyang mga Yung mga backflash, hindi ko alam ang tawag sa ganun. Backslash? Hindi flash, Okay. flash. Flashback? Flashback. Bakit hindi yung kasama ang father mo? Ayun, ang naghiwalay sila, bago pa ako magkamalay noon, si Papa nag-ibang bansa. Yun, hindi na siya, parang hindi na nang balik yung kanilang pagkasamahan. Pero prior to that naman po, magkakapatid kami tatlo, sunod-sunod. Isang taon lang pagitan namin. Naghiwalay sila. Pagka ibang bansa ni Papa, hindi na sila nagbalikan talaga. Ever since si Mama ang kasama ko. Okay, so basically yung sa inyo, yung kay Dave tsaka kay Ferdy, they talaga legit na legit na magulang nyo, legit na mag-asawa, no. Kay Kevin is different kasi hindi naman kasal yung kanyang magulang. Okay, so ganon. Hindi legit. Okay, so namulat ka na wala na ang iyong father. By the way, yung father niya kapatid ko. Kaya pamangkin siya. So ganon, how is it like growing up na wala yung wala yung magulang niyo talaga sa inyo na hindi present or madyan siguro physically pero yung most of your growing up na panahon ay wala sila. How is it? Si Ferds naman para may iba yung natin. Ferdy, how is it? Mahirap. Kasi tawag niyan, yun nga, tulad ng sabi ni Kevin, makulit din ako before. So, ayun, madalas kung sino-sino yung dumidisiplina sa akin. Tapos, pag mga school gathering,
Siyempre, before kasi napakahirap, parang sakit yung Merong stigma. Parang may effect kasi pag sinabing ay Oo, kapag part ka ng broken broken family. Parang ka na eh. Parang tinitignan ka na Lalo nila noon kasi, nakakaiba. iba Ganon. tingnan. Yun. Kakaiba. Oo. So parang kami namin nun napaka tago. Parang ayaw sabihin, ayaw malaman ganon sa school. Kumbaga parang yung story na ganon sa amin lang, parang sa bahay lang. Oo. Nahihiya kayo or nahihiya kayo dahil because yung judgment ng society, judgment ng mga nakapaligid sa inyo. Iba rin kasi talaga noon, iba ngayon eh. Hindi kasi sinabing galing ka sa- somehow naman po nung before siya eh, parang hindi kasi ganun ka big deal. Parang sa akin hindi ganun ka big deal. Although pag dumadating nga yung mga gathering na kailangan mo ng magulang, kailangan mo ng tatay, kailangan mo ng nanay, which is dun mo parang hahanapin na asan yung yung parent ko ganun. Tapos parang hindi nga sila magkasama, na makikita mo yung ibang mga bata, may mga nanay at tatay. So, dun lang siya nagiging big deal. Pero parang sa akin kasi, yung Wala kang pake. wala pa akong masyadong muwang nun sa sa separation. Basta ang alam ko lang, umalis yung tatay ko kasi may kasama, as yung nanay ko kasama yung mga kapatid, tapos may hindi sila pagkakasunduan. Parang ganun lang yung ko before. Okay, so hindi ganun ka. How about kayo sa inyo dalawa? Same ba? Ganun yung datingan sa inyo na Sambay ka na. Ako na lang. Ayun, yung sa akin, syempre mahirap kapag lumalaki ka ng mga walang magulang. Pero salamat na rin sa Diyos kapag nagbabalik tanaw ako kasi sa side ng tatay ko talaga, mga Yemelif na ako, Kristiyano na. So hindi kami ganun. Kahit nasabihin natin nagkawatak yung pamilya, may isang tumatayo talaga. Pero granted, syempre, tulad nga sabi ni Fords, mahirap. Yan, na naging epekto, di ba, marunong basketball. Di ba? Mga ganung bagay, walang nagtuturo eh. baka sinisisi mo lang yun. Naghahanap ng Naghahanap ka ng masisisi, ha? Dahil ganun na nga, syempre mahirap. Andun yung kapag nag-aasam ka, pag malakas ang ulan, gusto mong may susundo, yung mga ganun eh. Kaso, iba nga ang sitwasyon din namin that time. So, walang ganun. Aside from yung may mga gulpihan moment din, di ba? Yun. May time na kakasama niyo yung tatay mo? After nilang Oo, after na maghiwalay. meron kasi nung nag-separate na sila ni nanay noon, tanda ko pa ngayon sa may Plaza Fair sa may Makati. Kaya dinala kami ng kapatid ko, ng bunso namin kapatid. Ayun, after that, meron kayong mga usapan, kasundo, magkakapatid. Since si tatay may mga sakit, madami. May nakatoka, sino mag-aatid ng pagkain gantong araw, sinong mag-ano sa kanya, tutulong sa pagdala sa hospital kasi may manasyon na. Ayun. So may mga ganun kami. So nakikita. Tsaka dumadalaw pa rin siya sa amin. Before siya talagang lumala yung sakit niya. Okay. Pero wala namang pamilya iba? Ayun, isa pa yun. Yung sa side ng tatay ko naman, akala ko yung kapag may mga bata pa rin kasi ako wala pa masyado mong kaya. Siguro tinago din sa amin. Akala ko talaga pipinsanin lang namin. So iba yung tingin ko. Tawag ko nga ate. Wala sa akin yun kasi magkakasama kami halos nun sa Makati pa kami nun eh. Tapos nung namatay si tatay, doon lang ako nagulat, yung mas malakas yung iyak niya. Sabi niya, papa. Mas wala ka sa iyak kaysa sa'yo. Doon lang namin nalaman. Ewan ko, sa amin, ako, tsaka yung siguro, bunso kong kapatid, na yun nga, kapatid nga namin. Okay. Pero si tatay, kasal kay nanay. Okay. Si Kevin, ikaw, hindi mo ba, naramdaman mo ba na nung ikaw ay lumalaki, hindi ka ba naiinggit sa mga, alam mo, yung mga Nako, friends sang mo, katerba. sa mga, diba? Hindi ko mabilang. Napakaraming instances na nangyari yan. Totoo. Na naiinggit ka, naiinggit ka ng ibang tao, ibang bata, ganon. Kasi kompleto pamilya nila.
Yung simpleng birthday yan lang. Ganon. Well, nung ano po kasi, mag-share lang ako, hindi naman totally si Papa nakalimot sa akin o sa amin magkakapatid nung lumalaki kami. Na sumusuporta naman siya kasi nga lumaki kami sa side ng tatay ko, pinapalaki kami disiplinado. Marami kami magpipinsan. Marami kami pinapalaki. Marami silang magpipinsan na nandoon sa Masaya. bahay na ang kasama nyo talaga ay ang Lolo't lola mga nyo. tiyahin. At mga tiya Yan. nyo. Yan. Ang mga magulang namin is marami kami magulang. Mamili ka na. Marami. Yun, kung kung magmamahal sa'yo, hindi pa namin kita yung pagmamahal eh. Ang nakikita namin yung pagdisiplina. Yun ang Lolo. sa bata, Lolo nila. Lolo, si Lola. Ganyan si Lola, tahi-tahi lang yan. Pero si Lola, kahit ganyan yan, suplada, merong yan, pakisa'yo yan. Pagka suplada si Lola, lalo pag dating sa pera, suplada yan. Mag-hi ka muna kay Lola mo. Lola, shout out. Sa kay Lolo. Kung nanonood ka man. Ayun. Tapos po, yun, lumalaki naman po kami. May suporta si Papa. Sabi nila, ewan ko sinong sila, nakalimutan ko na kung sino. Sabi-sabi lang. Parang sumusuporta si Papa or si Mama naman kasama namin sa bahay, sa side ng tatay ko. Nandun si Mama hanggang grade 4 ako. Tapos eventually, nawala na rin siya. Sumama na sa iba. Napaka-complex, no? Ganun. Napaka-complex. Because Yun yung panahon na umalis si Mama, na ibinaon ko siya na sobrang mahal ko si Mama kasi Binaon mo, mama mo. binaon ko siya sa limo. Yung parang hindi ko na kakalimutan ko na kasi ilang taon, 2 years afterwards nung umalis siya, hindi man na siya bumisita. Bilang na bilang ko yun, parang never. Tapos bigla na sumulpot siya sa Nakoko, which is Parang siguro nagkimpin din ng 2 miles. 2 miles ba? Ang layo nun mula sa bahay. Basta Nakoko. dumating siya ulit, pero hindi nyo nakasama. Basically talaga nandun kayo sa bahay, Yes. sumusulpot-sulpot ang magulang. Totoo yun. Magugulat ka na lang pagkagaling mo ng school nandyan. Marami akong So naiinggit kayo sa talaga. doon sa Pagkabataan mo talaga. mga barkada Di nyo, mga mawawala. kaklase nyo, ganyan. Na, yun, gaya na nabanggit ni Ferdy nga, ay yung absent sa panahon na, alam mo yun, kung mga gatherings o merong mga kailangan sa eskwela, di ba? Iba pa din yung mayroon kang mother and meron kang father. Naapektuhan ba nito ang inyong self-esteem, inyong confidence, kung paano kayong nakikitungo, salamuha sa inyong mga kaibigan? And how? Kung naapektuhan, how did it affect you? Sa pakikipagrelasyon nyo? Hindi nasabi sa babae, pakikipagrelasyon nyo sa kapwa. Yung pakikipag-socialize namin, Yes. yung po bang ibig sabihin. Kasi, ganito, pagiging namin, ganito kasi nung bata pa po ako, nandun na rin kayo, Tita Babes, di ba? Hindi ako masyadong, hindi pa ako circumcised. Parang hindi pa malakas ang loob ko. May ganun kami, may ganun kayong mindset, di ba? Mga lalaki. Ganun na lalaki. Hintil ka pa ng hintil. So, parang hindi pa ako lalaki, hindi pa ako pwede magubad sa daanan. No. Abi, plano ka magubad sa daan. Ba't ka maghahubad sa daan? Oo. Ayun. Tapos nung share ko lang na yun, pag-socialize, hindi na bago sa mga kabataan noon panahon noon eh. Kasi madali nang maano yun eh. Ang socialize lang po, naiiwas, naiilang lang tayo kasi pag dumating na yung kwentuhan na may pera ka ba dyan? Nasa nani tatay mo? Yung parang may mga bagay, may mga kwentong hindi nyo dapat pag-usapan, hindi mo dapat i-share. Doon ka naiilang. Doon ka naiiyak ka. In every sense na tanongin ka, taga saan ka? Tapos puntahan ka sa bahay ninyo, tapos wala kayo papakain. Yung mga ganon. Yung hindi ko nasasama yung babae. Hindi, yung mga mga barkada, ganon. Ikaw, Ferdy, naapektuhan ba yung confidence mo, yung self-esteem mo? Kung naapektuhan, paano? Somehow,
affected po talaga. Kasi nung before kami, hindi kami pinapalabas eh. Okay. Ayan. So parang yun nga, kumbaga parang inaano siya eh. Parang you keep it private, parang hindi mo Okay. hindi ka pwedeng maging all out kasi 'di ba syempre pag naipagkaibigan ka. Yun nga, sabi niya na kumbaga tanungan, kumbaga malalaman mo parang oy ang trabaho ng magulang mo, parang saan pumapasok yung magulang mo. Tapos the same time, syempre pag yung magkakasama kayo, magtatawag na yung mga magulang, ganun. So somehow nakaka-apekto nga Awkward, po. diba? Oo. So, kumbaga, instead na makikipagkwentuhan, ano na lang, mananahimik ka na lang. May limitation, may Oo. boundary na hanggang dito lang, parang ganun. Dahil, parang ay, meron kang skeleton. Skeleton in the closet. Ayaw mong malabas. Ganun ka rin ba, Dave? Di ko na matandaan eh. Yung about sa confidence na yan. Oo. Di ko nga rin matandaan Or kung using nasabi with ko sa kanila, self-confidence ka sa mga rin. kaibigan ko na during that time na separated na yung magulang ko before pa namatay ang tatay ko. Di ko na matandaan. Pero, ang epekto nun, since kami 6 na magkakapatid, kuya ko nga, maaga rin ng ibang bansa, kasama ko 4 na babae. So, yun nga, bukod sa hindi ako marunong na mag-basketball, hindi ko natutunan yung mga ganon, mga simpleng gawaing lalaki ang nawala sa akin. Natuto ko mamalengke agad-agad. Bata. Tapos, bumibili ako ng, iba nahihiya, bibili ng napkin ng kapatid, ako hindi, sanay na. Yung mga ganon. Yung So, nakakahiya naman, sa akin mayroon doon, Oo, oo. meron namang Ang nakakahiya lang sa akin na siyempre, yung iba sa daan, mga kakilala mo, nagbabasketball, yayain ka. Hindi, mamalengke ako. Dadaan lang ako sa Tapos pabalik pa ako sa mga, alam mo mga ganun. So talagang naapektuhan sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang aspeto yung inyong kapwa-tao, yung baga Mayapang ang tawag nila pakikipag-socialize. sa Oo. No, ako nga po, alam ko before nabubuli din ako eh nung mga panahon. Tapos wala akong mapagsumbungan. Oo. Oo, kasi syempre ang kasama ko noon, lola ko, Nakakaiyak tapos naman, yung tita Wala ko. kang mapagsumbungan. Oo, wala kang mapagsumbungan kasi pag halimbawa nakipag-away ka, magugulat ka, andyan yung magulang, andyan yung tatay lalabas ng bahay. Eh ikaw, sino lalabas? Lola mo. Oo. Anong kakakatakot ng kalaro mo doon sa lola mo, 'di ba? Parang ganoon eh. Kaya syempre somehow isa yun sa mga naging po siguro. Wala kang yung bata. wala kang Nabubuli ka lang, di ka nabubuli. tagapagtanggol. Nabubuli ako dati. Ngayon, alam Di ko pa na, nagsisink kaya in sa akin, wala. eh. Now I know. Dahil dati ay victim ka, no? Bullying. Kaya Ganun. pala, alam Alam ko ko sa na pelikula lang yun. kung Natin bakit pala yun. ganyan ka ngayon. Dahil may ganun. Okay. Habang nangyayari, nasan yung inyong mother? Oh, nasa Hong Kong that time. Oh, hindi nyo na, hindi nyo nakakausap, hindi nagsasabi sa, hindi That nyo time uso ay yellow pad. At saka cassette, yung mga voice record na papadala. Ganon. Napakabihira ng Ano naman, nakakapag sabi ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng open relationship sa inyong Yung sa akin, matagal din, meron akong, wala man sa mukha ko, pero meron akong side na hindi ako nagsasabi talaga. Matagal na panahon. Until such time noon, natanda ako, nagkaroon kami ng mga kapatid ko na parang away-away. Doon lang naglabas. Naglabasan. Pero matagal din ako nagkikimkim nun. Ganun, pagka ganun, halimbawa may mga away, magkakapatid, hindi nawawala yan, no? Paano na i-resolve ang away ng magkakapatid? Kasi, di ba, wala naman kayong magulang, walang tatay na magdidisiplina. So, sino yung, sino nagte-take over? Sino yung gumawa ng role? Who took the role of the father? Sino yung kapag may kaaway kayo, halimbawa magkakapatid. Si Kevin, yan kasama, hindi lang kapatid, hindi mo lang mga kapatid niya ang kasama niya. Mga pinsan niya, nakapares ng sitwasyon niya. Okay. Kasi hindi lang siya yung ganyan na sitwasyon sa magkakapatid. So, papaano? Sino ang Lahat ba kami sasagot? nagre-resolve?
Sinong gustong, paano nare-resolve kung may kami, away? ito na lang, sa amin na lang magkakapatid, wala pa yung pinsan ko muna kasi lumaki rin yung kasama sila eh. So yun na lang muna sa magkakapatid, 3 kami sa tunay. Yung isa kasi si Kay, yung sunod sa akin, lumaki siya sa Corillo, Quezon Island. Ano siya, di man Down syndrome autistic, Hindi, autism. siya, meron siyang, Ganun. delayed, kasi siya, nagkaroon siya ng meningitis ng bata. Iyon, So, naapektuhan. Yung kanyang nagkaroon development. siya, na-delay yung kanyang Pag-matured Development, niya yung ano niya. Ayun, nag-ano na siya, so malangit tawa. Parang si Kurt naman, yun ang nakakaway ko, pero hindi siya yung kaaway na suntukan, hindi. Si Kurt yung kasagutan ko, kami pa nga yung nagtatanggol sa eh. Kami pa nga. Pero nagkakaaway kami niyan, sa lang kami nagkakaaway niyan sa Facebook. hindi. Wala. Sa kampihan. Magpipinsan nga kami. So, siyempre. kampi-kampi. Oo, kampi-kampi. Doon kami magkakaaway-away niyan. Pero hindi kami yung sabing kaming dalawa na Hindi. Tapos, pag naggano na kami, nag-gathering, kainan na, doon na kami, parang wala nangyari. Tapos, kakalimutan na lang namin. Kasi nandun siya yung matatanda. So, habang malaki rin tulong nila talaga, pag may guardian ka talaga, lalo alam mong matatanda, alam mo yung sinasabi nila, yung mga nila, side comments sa mga bagay-bagay, pumapasok sa isip mo yun eh. Na i-adapt mo, okay. Ganun. Hanggang lumalaki ka, yun. Yung pala, naintindihan ko na. Ganun yung namin, style namin. Ikaw, di ba nagkakaaway-away kayo, magkakapatid? Yung kabaligtaran sa kanya. Paano nare-resolve? Involved doon ang ang mga manghang na salita, mga gulpihan din, physical. Sino nare-resolve? Nare-resolve siya kapag natatandaan ko palagi kapag oras na ng pagkain. Hindi kami yung pala sabi ng sorry, ganito. Since wala talaga kaming nakalakayan na ganun. So tatandaan ko palagi sa sitwasyon namin ganyan. Yung ate ko ay nasa UK nga. Sa pagkainan, yayain ka, kumain. Tawagin mo na yan, kakain na. Mga ganun. After nun, ibig sabihin nun, tapos na. Oo. Okay. Pero So, para hindi sabihin na na sorry, papag-usapan, walang walang, Tapos tawanan na. okay. Nag-ano ba kayo? Nag-resent or nagtampo? Meron ba kayo resentment sa inyong magulang sa mga pangyayaring yan? Nagkaroon ba kayo ng resentment sa magulang nyo dahil absentee parents or absentee mother, absentee father? Ano yung naging damdamin nyo talaga sa inyong magulang hanggang sa inyong pag-mature no kayo mature? Hindi naman ako nagtampo. Okay, Kasi ako, to be honest, tawag niyan, ako yung nag-reach out sa kanila before. Kumbaga, pinupuntahan ko sila. Then, may mga times na nakakasama ko yung tatay ko. Parang, naiiwan ko yung mga kapatid ko na yung 2 kapatid kong babae. Tapos, pumupunta ako sa tatay ko para makasama ko yung tatay ko. So, ayun, parang, yun nga, merong mga times na kasama ko yung tatay ko, mag-church kami, tapos magmo-mall. So, parang kaming one happy family. Oo, tawag niyan, ganun yung naging relationship ko before sa tatay ko. Then, the same time, ganun din sa mother ko. Pinupuntahan ko yung mother ko. Kumbaga, nag-ano talaga ako sa kanila. Hindi masama yung loob ko, pero gusto ko silang makasama, ganun. Okay. So, meron kang, kumbaga, intentional na effort na makasama. How about ikaw, Dave? Aside ko mahirap, nasa Hong Kong si nanay. Okay. Yung sa akin naman, syempre, para sabihin ko na wala akong naging resentment, magiging naman ako nun, di ba? Although nangyari yan, sumaglit sa nung after ko malaman kung bakit talaga sila nagkahiwalay. Kasi syempre nung bata naman ako, namang malay ko sa ganun. Ayun nga, syempre si tatay, alam ko yung mga nagawa niya kay nanay na abuse. At the same time, yun nga, sa mga kapatid namin sa labas, alam mo na, automatic. So, ayun lang. Pero after that, nawala na rin kasi the moment na naintindihan mo naman yung pagpapatawad, syempre, di ba? Maano na rin yun. Wala na. Okay. Yung all throughout, yung habang,
nung wala pa kayo dito, and habang lumalaki kayo, where is the grace of God? Where is God doon sa panahon? Hindi ba kayo, anong papel ng ating Panginoon doon sa panahon na kayo'y lumalaki? Yung Nakilala nyo ba? sa akin kasi bilang laki nga sa Yemelif, isang bagay nga, tulad yun ang sabi ko kanina, isang bagay na pinagpapasalamat ko kapag nagbabalik tanaw ako, ay yung nagkaroon kami ng kapatid na palaging nag-ano sa spiritual na kalalagayan namin. Kasi kahit that time naman na magkakapatid lang kayo magkakasama sa isang bahay, may mga respeto pa rin at the same time sa, halimbawa ko, maraming beses akong nakikisleep over, batang-bata pa lang ako, andun yung tiwala. Yung side naman yung grace ni God, hindi niya kami pinabayaan kahit magkakapatid lang kami magkakasama doon. Laging may isa na magsasabi sa amin about sa pagsama sa church tuwing linggo. Tapos, although syempre, yung pananaw namin sa church nun, para lang masama. Ang pinakapunto ko pa nga nun, para lalabas kami, para kumain after mag-church, di ba? Yun talaga motivation mo. Pero, pagkatapos kasi, pagka kasi, Wendy's pa, tapos sikat simba- pa Wendy's nun. Oo. Ayan. Ay, Frosty. Ayan. Okay. Di ba? So, ayun siya. Pero, kapag nagbabalik tanong ako, nagpapasalamat talaga ako, thankful ako sa kapatid ko kay Ate Alice, sa Ate Alice tsaka si Ate John na nasa UK. Nagsalitan sila sa amin. Okay. Walang nag-break ng spiritual na ano. Kasi kapag, kung isipin ko, kung yung palang na-break sa amin, edi may mas malala. Yeah. Baka wala na nga ako dito ngayon. Yeah, the reason why I asked it is because mayroon akong syempre, marami akong mga nakikita na mga kapares nyo na sitwasyon, pares nyo, na lumaking ganyan. Pero yung iba talaga napapariwara sila. Diba? And so what, napapariwara? Nagiging patapon ng buhay. Nagiging, dahil yon dun sa pagtitingnan mo is fractured nga. Broken yung pamilya. And walang guidance. Diba? No spiritual guidance at all. And I think, ewan ko kung a-agree kayo doon, that makes the difference sa inyo. Kung bakit kayo ngayon ay naririto. It's because, nung kayo ay lumalaki, nandun pa rin yung merong Yes. spiritual na guidance. Tama ba? Or mayroong something May else? ginagamit si God. Meron ba ibang sitwasyon? Ikaw first. Ano po, sa akin, masasabi ko na yung spiritual guidance is like almost the same nung kay Kuya David. Kasi yun nga, lumaki kami as a member of Catholic Church. Okay. Pero hindi rin kami ganoon ka-active, hindi rin although pinasok naman kami ng parent ko sa tawag niyan sa Catholic school. So ayun, tawag niyan yung sinasabi ni Kuya David na nagsisimba tuwing linggo, which is ginagawa yon ng both mother and father ko. Talagang Okay. pag nakakasama namin sila, isa sa mga namin na yon magsisimba kami na Okay. magkakasama, tapos kakain kami sa Jollibee. Sa amin gano'n naman Jollibee. So batang Jollibee Parang kami. Jollibee, parang Wendy's. Oo. So yung father ko, ang gusto niya noon, nung time na nakakasama namin siya, gusto niya early morning. Aha. Kasi yung father ko, madalas siyang gumigising ng maaga, ganon. Tapos ang sinasabi niya nga, mag-church tayo, tapos tsaka tayo kakain. So parang motivation ganon. mo rin yun, kakain ka. Hindi, parang yun yung pinaka-start talaga ng bonding namin pag Sunday. Okay. So parang gigising kami ng maaga, kahit yung bagot na bagot ka na Monday to Friday, maaga kang gumigising, gano'n. Sunday, ginigising talaga kami. Tapos yun. Tapos ang mother ko naman, tawag niyan sa hapon. Minsan sa hapon niya kami kinukuha, Saturday or Sunday. Okay. Ganun. So, yung sa iyo, yung kay Ferdy, yung magulang niya, hindi naman kayo totally finosake, kumbaga. Hindi ka na iniwanan
na siguro yung absentee parents, pero naandun pa rin yung ano niya, yung pag ano nila sa inyo. Kalinga. Ha? Pagkalinga. Oo. Yun nga lang, sa magkaibang Different terms. magkahiwalay na pamamaraan. Okay? So, nandun pa rin yun. So, kumbaga, yung core values, nandun. Nag-stick pa rin doon sa core. How about si Kevin? Ayun. Ito, po. totally absentee. Ang Totally magulang niya. absentee. Pero definitely, yung ano ko, sa spiritual, hindi kayo nawalay. Kasi simula pa lang ng pagkabata namin, naging part ako ng angelic voices ng Yemili. Yun, no? Wow, paka-angelic. Eto na. Yemili, magpipinsan kami. So, halos lahat kami magpipinsan, fairness. Ang ano namin, gabay namin. Kumakanta ka na nun. Oo, angelic voices nga. Yun. Hindi, gusto ko kasi i-promote kita sana eh. Ibig sabihin, kailangan mo ng ano. So, ano na yan? Line up na yan. Si Lola. Si Lola. Yan ang pinakang sabi ko pagdating sa Emily, yan talaga si Lola. Kasi simula pa nung pagkabata namin, hindi siya nagkulang sa amin pagdating sa mga pagsimba or sa choir. Tutusin nga, namimiss ko na nga yun eh. Nostalgic na nga eh. Yung every December season talaga, yung choir. Madaling araw, alas 4, gigisingan kami. Alam nyo ba kayo, Jollibee? Ikaw, Mendes? Kami sa Labat. Sa Labat. Oh, yun ang inumin namin. Tapos, bata pa kami. Delivery yun, di ba? Sa Labat delivery. Sa Labat. Tapos, yun, may jeep kami. Kasama namin ng mga Emily family rin. Ito pa ang isa. Yung isa sa mga kinilala namin sa Emily family na ate namin, nalaman ko rin lang, nung grade 6 na ako, kapatid ko pala siya sama. Di ba? Napaka-complex. That's for another Pamilya ko episode. talaga siya. So, Pamilya. Yan. yeah. Napaka-complex ng buhay ni... Tapos, yun nga, Kevin. may isa pa doon partner si Lola, si Mami Ruby. Si Mami Ruby, ninang ko siya. Well, maraming nagdininang sa kanya, pero siya talaga yung tumayong breadwinner. Yung namin. Breadwinner. Si Tabibs, wala pa. Nasa ba kayo Tabibs? Nasa Manila. Si Mami Ruby lang talaga yung nandun, sa amin, nakatabay. Siya yung tumitingin, nag-guide sa amin. Babaunin namin. Siya kanya lahat. Pati-hati kami magpipinsan. Diba? Sabi ko nga, dalaga kaya So, siguro- talagang lumaki kayo sa... just so happen na yung kinalakhan nyo ay mayroon ding spiritual na na pamumuhay, na maayos na pamumuhay. Paano na lang kung wala? Naalala ko nga po pala, before ako naging Christian, meron kaming merong pinsan yung pinsan ko. Bali second cousin namin sila. Tapos nagkakaroon sila ng gathering na parang mga prayer meeting. Usually, sinasama nila kami doon. Which is, hindi ko alam yun, naririnig. Madalas kasi nasa labas lang kami. Maglalaro kami sa labas, tapos yung nagkakantahan, may mga prayer, gano'n. Tapos tatawagin lang kami pagpapasok na. Pagkakain, gano'n. Kaya nung time na naging Christian ako, yung pastor na po siya ngayon yung asawa ng second cousin ko. Parang sobrang natutuwa siya na yun nga. Kumbaga, hindi inaasahan na pupunta-punta lang kami sa ganon, tapos magiging Christian pala. Okay. So yun, hindi naman natin alam how God really works, kung papaanong yung mga mas salimuot na bahagi ng ating mga buhay ay magiging daan para sa mas maayos na buhay sa hinaharap. Okay. Bago tayo magpatuloy, atin munang batiin. Shout out sa ating mga nakatutok sa atin online. Ang ating kapatid na Eileen from Horer. Yan. Si Noemi from Karama. Naku, Noemi. Siguro Noemi de Sacola to. Yeah, baka kilala mo to. Iba yung Si dating. Narisa Sanchez from Cavite. Yun, aba. Rachel from Dera. Mark from Mutina. Miss you guys. Miss na daw niya tayo. Bakit nga ba wala ka? Okay? Ate kapatid na Luisa. Ate Luisa from Satwa. Watching from Satwa at
Si Shout out Carmi, watching from McDo. Shout out. Yan. Okay, magandang gabi sa inyo and tutok lang kayo diyan at kung mayroon kayong mga katanungan, pwede nyong isulat. You can comment down below for questions na gusto nyong malaman mula sa ating mga bisita ngayong gabi. Okay, meron ditong tanong. Nung mga nagbibinata kayo, naiisip nyo ba anong gagawin nyo pag magpapamilya na kayo? Kanino galing yung tanong? Kay Madam Aileen. Nung nagbibinata daw kayo, naisip nyo ba anong gagawin nyo pag magpapamilya na kayo? Sinong gusto sumagot? Si Kevin. Naisip nyo ba? Naisip Naisip nyo ba namin nung na- nagbibinata kayo, ha? Kung paano gagawin namin kung magkapamilya, ganun. Anong gagawin nyo pag Anong magpamilya na kayo? Well, ang tanong is kung magpapamilya ka. Isip ko nun eh. Oo. Wala akong inisip na magkapamilya ako, bata pa ako. Hindi, walang ganun eh. Wala, Ang iniisip ko, okay. ano kayong maganda para magkapera, ganun. Yun ang inisip ko nun. Wow, hindi niya iniisip yung Oo, magpamilya. hindi muna eh. Okay. Tapos nung kailan ba ako nito? Nag-college ako nun. Well, kasalanan ko to. Kasi nagka-college ako nun, napabayaan ko rin siya. Sino? Yung pagka-college ko nga. Dahil sa barkada. Tapos, nahilig ako sa music. Doon ako natutong Di maganda yung music na yun eh, no? Oo. Siguro passion ko na talaga siya. Ewan ko kung bakit. Parang gusto kong kumanta, gusto kong mag-gitara, gusto kong tumugtog, ganun. Yan, So, ha? ayaw mo magpamilya? PNP, Wala ha? nun. Wala po akong Sino yung nakakaisip dito na nagbibinata kayo na Ako na lang muna. magpapamilya? Siyempre, base doon sa mga na-experience, at ang tatay ko ngayon maraming bisyo, kaya siya nagkaroon ng maraming sakit sa katawan. So sinabi ko sa sarili ko that time, hindi ko gagawin yan. Kung ang matutunan ko sa tatay ko is yung opposite Mhm. ng kung anong ginagawa niya. Di ba normally kapag anak ang gagawin mong huwaran tatay mo, kung ano mga ginagawa. Yung sa akin naging taliwas naman. So sabi ko, hindi ako magyoyosi, manchichicks, yung mga ganon. So, hindi mo mga gagawin bisyo, kung oo. ano yun. Tapos, ang tanda ko pa sinabi ko nun, kung una kong magiging girlfriend, yun ang gusto kong mapakasalan. Meron ako mga ganon eh. Oo. Kahit ang pero kahit lalaking pa, pero yun ang ano ko na. Yun yung mga naging mo nun. Goal? Si Ferdy, ganun din ba nasa isip mo? Hindi ko... Ako po hindi pa kasi pagpapamilya yung Naks, wala rin sa iniisip isip ko. mo yung Pero pagpapamilya. I was looking for a partner that time. Kasi before hindi ko masyado pang maisip kung ano sa pakiramdam yung meron na akong sariling anak na i-manage kasi nga syempre hindi ko ganun kasing naramdaman na yun nga yung may parent ako, di ba? So ako po nagsimula muna ako dun sa makahanap ako ng partner na katulad na makakasama ko siya, like yung magsisimba, ganun. So before nagkaroon ako ng girlfriend, tapos madalas kong niyaya sa simbahan. Okay. Kumbaga parang every Sunday or kasi may mga Friday mass din nun eh. So parang ganun, ini-invite ko sa church. Okay. So, hindi pa talaga, hindi mo naiisip na, okay. Hindi pa po. Na- Pero siyempre somehow, magkapamilya ako. alam ko naman na dadating ako doon sa yun nga magpapamilya. Pero siyempre as foundation, you need to have a good partner for Okay. Yan. Okay, so punta tayo. Hindi mo na lang iniisip na magkakapamilya ka. Nagkaroon ka na ng pamilya. Di ba? Nag-asawa kayo eventually. Nagkaroon kayo ng family. Yan. Ilan ang anak mo, Dave? Isang nasa labas, isang lalabas pa lang. So, magiging dalawa. Okay, so magdadalawa. Si Kevin ay dalawa. Si Ferdy ay isa. Hindi nyo alam. Pinag-iisipan. Yan. Hindi ko alam. Pinag-iisipan pa lang. Okay, isa po. Tumatlo yan. Ang isa pa. Okay. So, isa, dalawa, magdadalawa. Ngayon, na magulang na kayo. Magulang, as in Magugulang. parent, ha? Ngayon na magulang na kayo.
Fast forward tayo. Nandito kayo sa ibang bansa. Yung bang pinagdaanan nyo na wala kayong kinalakhan na yung na maayos na magulang, hindi nyo na, kumbaga, hindi nyo nakasama yung magulang, nakaapekto ba ito ngayon sa inyong pagiging tatay? Ano? Ikaw. Naka-apekto sa inyong sige, paano naapektuhan niya ang pagiging tatay niyo? Yung relationship mo sa iyong anak. Sige nga. Yun nga, kagaya na rin po nasabi ni Kuya Dave kanina, imbis na matulad sa ganun, inaano ko siya eh. Parang, ay, hindi ko ito ano sa anak ko. Kasi naranasan ko na eh. Okay. Naranasan ko paano lumaking ganun, na wala ka sa tabi ng magulang mo. Sorry po. Ayun po. So, in a good way naman po, in a good way na naapektuhan kami. Kasi lumalaki nga kami na walang magulang, sabi, ay masama, kumbaga sa amin, malungkot, masakit. Kumbaga, wala sila, lumalaki kami. Siyempre, ikaw, bilang isang magulang, matured ka na, hindi mo na iano sa mga bata yun. Hindi mo na paparamdam yun. Iba na. Okay. Ano Kasi yung ayong maranasan nila. halimbawa, ano yung pinakang aspeto ng buhay mo or buhay nyo na naranasan nyo o hindi nyo naranasan sa inyong tatay na ngayon ay ipinararanas nyo sa inyong anak or hindi nyo ipinararanas sa inyong anak? Sa inyong mga anak. Halimbawa, ito, siyempre meron kang bahagi ng buhay na ikaw, halimbawa, yun nga, absent father. Oh. Ngayon, yan ba ay ginagawa mong, sinabi mo ba sa iyong sarili na, okay, hindi ako magiging absent father sa anak ko? Naano ko naman siya. Ngayon yung mga... Ngayon kaya nga, hindi ka na nag-work. Kaya andun ka na lang sa bahay. Para talagang... Walang absent. Walang absent. Always present. Di ba? Oo nga naman. Tsaka Para hindi ka syempre- maging absentee father. Oo. Talaga, ikaw yung kasama. Walang iwanan. Oo, walang iwanan. Okay. Walang uwian. Hindi. Ayan. Sige. Hindi, yung naalala ko kasi nung bata pa ako, tandaan niyo yung mga water gun noon. Gano'ng ka-importante water gun noon. Yung mga ganong bagay na, ang alala ko noon, nahirapan ako sa tatay ko makahingi ng kakarampot na water gun. Samantalang yung mga kalaro ko malalaki. So, ibig sabihin ba, ngayon na ako naman yung tatay, Binibigyan mo ng water gun. hindi lang maliit. Hindi lang maliit. Hindi lang water gun. Okay. Malight. Ibig sabihin kung ano yung hindi na iparana sa akin. Okay. Kasi syempre, yung tatay ko na matanda na. That time na bata ko, tatay ko nasa 50 plus na. So, wala kaming laro na talagang harutan katulad ngayon sa anak ko na nagre-wrestling kami, di ba? So, yung mga ganun. Tapos yung mga sa school, syempre, tanda ko rin nun, walang sumusundo sa akin. Pag malakas ang ulan, tatay ko sa bahay lang nun. Tapos may kita mo yung mga kaklase mo nga may sumusundo. So ngayon, andun ako palagi sa anak ko, syempre. Okay. So, parang talaga siya yung magiging Alam ko kasi, tatatak yan sa inyo, sa utak. Posibleng utak hindi. nyo, sa puso nyo, itong isang bagay na hindi nyo nararanasan sa inyong magulang. Di ba? Na ngayon na kayo'y magulang na, ito ay, lalo na kung negative yon, talagang hindi nyo ipaparanas sa inyong mga magulang. Halimbawa, kunwari, si Kevin, kung ikaw ay yung provision, pagpo-provide, di ba? Pagpo-provide yung ng magulang. Ako, I'm sure, naranasan ni Kevin yon. Ay, nakita ko yon. How your parents, nagkulang sa pagpo-provide. So ngayon, yan ba ay nagiging motivation mo? Siyempre naman po. Ngayon ba ay magaling ka mag-provide? Opo naman, saksi. Ang asawa ko na yan. Shout out sa asawa ko. Oh, yan. And, talagang, hindi namin paparana sa bata yan. Kahit sa pamilya mo. Sa pamilya ko, talaga.
Kasi pag ano po sa mga papaprovide ng mga bagay-bagay, yan, isa pa yun sa mga laruan. Nako, kailan ba to? Siguro huli kong laruan, grade 3 ako. Yung pang laruan na Terminator, yung nag-iisa, yun lang, wala na, hindi na nasundan. Na-terminate na. Na-terminate na. Sobrang yung pagkukulang sa akin, pagkabata ko, sabi ko, magkulang man, inisip ko lang nung patanda na ako, siguro nagkulang man sa akin yung pagkabata ko, siguro anin ko na lang bilang magulang, lubos-lubosin ko na lang. At least dumumaki na sa mga anak mo yung pagkabata mo. Di ba? Okay. Doon mo Yung hindi mo ma-realize. talagang no? Oo. No, doon mo makikita sa kanila yung satisfaction, yung comfortability ng bata bilang isang inosenteng bata. Yun. Okay. Habang naglalaro, nakikita mo sila. Sabi nga, anak, Diba? kung hindi ko man to naranasan, ikaw na lang Yan, ang makaranas yan. nito. At least, kumbaga, ako bilang magulang mo, ay satisfied na ako doon. Okay? Na makita ka na masaya dahil yung hindi ko naranasan, naiiparanas ko sa iyo. Yung, ganun ba yon? Yes. Oo, lalo na yung anak ko, ma-share ko lang, ang dami ng laruan, yun nga lang problema sa mga bata ngayon eh. Yung takaw tingin, yung mga remote control na bilan mo, siguro 2 araw lang, wala na. Bigay mo sa akin yung iba. Nasa bahay nga eh. Yung mga ganun. Okay. Sa tingin mo ba, ikaw, Ferd, sa tingin mo ba okay yun? Okay yung ganon? Ano po, sangayon po ako doon. Yun nga, parang sa akin naman, syempre, kung ano yung mga naranasan ko before, dapat talaga, hindi siya, maka-apekto. Okay. Dapat hindi siya maka-apekto kung yung katayuan mo ngayon bilang parent. Ayun, kami, syempre, as first-time parent, marami kaming hindi alam, na which is, ako, hindi naman na ako ganun hindi ko ganun matanong yung nanay at tatay ko kasi syempre hindi rin naman sila naging parents sa akin. Pero, yun nga, as having my partner, Carmi, yun, pinag-aaralan namin. So, kung ano yung mga naranasan niya na maganda, yun do sa, sa parenting ng family niya. Ayun, tas the same time, yung personal experience, yung hands-on, yung support, yung presence, tsaka syempre yung spiritual guidance, lalong-lalo na mananampalataya ka na. Yun yung mga patuloy naming pinag-aaralan at kasalukuyan naming ina-apply bilang parent. Okay. Meron pa tayo dito manonood ngayon kasama sa online. Batiin natin si Lucille, ang ating kapatid na Lucille from Alcos, and kapatid na Rhea from Herrera. Yeah, they're watching right now. Question, meron uling question. Pwede sumagot kahit sino. This is from Noemi. Sa inyong mga pinagdaanan sa buhay, anong aral o advice pwede nyo ipasa sa inyong mga anak na makatutulong sa kanilang paglaki? So, anong sasabihin nyo sa inyong mga anak? Anong aral ang pwede nyong ituro sa kanila? Based doon sa inyong mga karanasan nung bata kayo. Salamat sa napakagandang tanong. Nag-struggle ka ba? Hindi ka makapag-isip masyado. Kasi Kasi, yung aral, specific na aral na sasabihin ko sa anak ko, anong pwede mong maituro o advice na maipapasa mo sa anak mo? wala akong maisip na, kumbaga kasi, ang ginagawa ko ngayon, halimbawa, balikan nga natin yung tanong sa pagbibigay ng mga yung mga material na bagay. Para sa akin, okay yung mga ganon. Pero ang gusto kong dating sa anak ko, maging matatag siya in a sense na hindi siya yung nakakasagasa naman ng iba. Okay. At the same time, laging, syempre, iba rin yung magbibigay ka ng aral sa anak mo na wala kang pagkakakilanlan sa Diyos. Iba rin yung talaga yung meron kang pagkakakilanlan sa Diyos. At the same time, nagbibigay ka ng aral. So, syempre, gusto ko sa anak ko, maging humble siya, iisik palagi si God,
At the same time, yung family, kung paano ka masusunod sa pamilya mo, sa magulang mo, yung mga ganun lang sa everyday na takbo kasi ng buhay, parang wala akong maisip na specific pa na masasabi ang ginagawa ko talaga sa kanya, tinitrain ko siya. Okay. Na sa ngayon, binibigyan na namin siya ng mga gawain kasi ayoko maging lampa-lampa. Okay. So gusto ayoko siya mo maging lampa. Yung mga material na bagay, may bibigayan, pero may limit yan. May mga bagay na dapat mong paghirapan. May mga bagay na dapat mong maintindihan na hindi yan pinupulot kung saan-saan lang. May laman mo ang value ng mga bagay. Pati sa mga assignments sa school, yung mga ganun, dapat may mga paghihirapan ka. Okay. Kasi hindi pwedeng bigay ka lang ng bigay dahil hindi mo naranasan yun ang kabataan mo at gustong imparanas mo sa kanila ngayon na all the way bigay sa kanila. So ayoko ng ganun. So may limit din. Oo. Andun ka pa rin sa nandoon ka pa rin, mayroon pa rin limitasyon na ayon pa rin sa standard ng ng pagiging isang responsable na magulang. Yun. Si Ferdy, ikaw, anong Ako po, siguro ang tuturo kong aral sa aking anak sa ngayon, syempre, una, maniwala ka sa Panginoon at may Panginoon. Kasi yung dinanas ko, hindi rin siya ganun kadali. At maraming ups and downs, trials, challenges. Pero syempre, yun nga, naniniwala ka na may Panginoon. Pangalawa, yun, kailangan matakot ka sa Panginoon. Kasi pag hindi ka natatakot sa Panginoon, lahat pwede mong gawin. At dadating yung time na, yun nga, mawawalan na tayo ng time dito sa mundo. Kasi before, wala rin akong takot eh. Simula nung tawag niyan, nung napadpad ako dito sa Dubai, syempre, yun nga, matapang, lahat kaya ko, kumbaga wala akong kinakatakutan, ganun. So parang sa akin, ang buhay ay parang isang Weather lang. Para namang Parang ganun din si Seiya. Parang ganun. Parang may oo. predisposition Kaya si nga. Seiya. Parang mabubuhay ka, mamamatay ka, ganun. So parang, parang yun nga, kumbaga normal lang sa akin ang buhay. Ganun. Tapos siguro yung pinakahuli, tawag niyan, lahat ng bagay sa umpisa ay mahirap. Yun. Kasi lahat naman talaga wala namang bagay na madali eh. Pero masaya. So yun po. Kumbaga yun yung tatlong aral siguro na tuturo ko sa anak ko. Once na yun magkaroon na siya ng muwang na yun nga, syempre kailangan una-una, maniwala ka na may Panginoon na laging gumagabay sa'yo, na hindi ka naman mapupunta sa kung nasan ka kung di dahil sa Panginoon. Pangalawa, magkaroon ka ng takot sa Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, sa kapwa mo. Tapos pangatlo, yun, walang bagay na madali. Mahirap talaga sa umpisa, pero masaya. Okay. Diba? Ano yung pinakamalaking factor sa inyong buhay na that made you what you are today? Naintindihan niya ang tanong ko? Ano yung kung bakit nandyan kayo? Kung bakit still, yung hindi nasira yung buhay nyo, hindi kayo nalayo, naging maayos pa rin ang buhay nyo. At ngayon nga, nandito tayo, magkakasama tayo. Ano yung biggest factor? Sa akin yung isang bagay to na pinagpapasalamat ko na si tatay ko ay nasa na talaga. Siya yung Christian, nanay ko yung Katoliko. Tatay ko yung Methodist, siya yung nagdala sa amin sa Yamilif. Ma-share ko lang din na isang pinagpapasalamat ko lang din noon before nung namatay si tatay, 3 days before, sabi ng pastor namin doon sa
sa Alpha and Omega, parang pumunta pa siya si tatay, nagkusya siyang pumunta ng church. So siguro, para humingi ng tawad or ano man, pero yun, pinagpapasalamat ko rin yun. Ngayon, kung ano ko, syempre, may nag-instill sa amin about kay God. Okay. Andun yung, kahit na, yan, di maiwasan sa broken family nga. So, hindi firm kung sino lang yung may nalalaman na para lang ma-stick yung family together, kahit na sabihin mong may stick. Pero kung wala yung spiritual side doon, malamang sa malamang mamamatay tao na ako, baka wala na ako dito. So yun pinagpapasalamat ko na meron. Nagkaroon kami ng side ng family namin na hindi nawala yung matibay na pananampalataya kay God na siyang ininstill sa amin ng mga kapatid namin. Ayun. Okay. Si Kevin, ikaw, same ba? Ganon din ba? One of the factors sa buhay ko na yun, kaya nandito ako, well, napakalaking bagay na naitulong ni Jesus Christ talaga sa akin. Mhm. Kasi nung panahon na kami, yung nasa Bicol kami, bahain doon Bahain doon. Ang ginagawa namin mag-asawa nun, kahit anong mangyari, kahit ano pang sakuna, basta kami may pagkakataong, halimbawa, na nasa palengke kami, isimba niyan. Ni Risa, siya pa yung nag-aya sa akin. Katoliko siya Doon kami sa katedral. Ang isa lang talaga. Ang isa is isang factor na pati yung pamilya. Kaya nandito ako ngayon. Na sabi ko, sa sacrifice kong ito, sana masuportahan ko sila. Sabi ko nga sa kanila, huwag nila nakakalimutan na magisimba sila tuwing linggo, lalo na pag bagong sahod ako. Yun. Sabi ko sa kanila, pag Jollibee kayo, magsimba kayo. Ano yun? Pagka bago sahod ka lang? Pagbagal sa atin. Yun ang pinaka-importante doon. Siyempre kasi, ang mga anak ko kasi, si Kylie, lalo na si Kedrick, minsan kasi wala yun doon sa bahay. Lalaro kasi yun So ano na lang yung mag-ina. Yung anak kong babae, saka si Nerissa. Ayun, lagi naman kasama, pati yung mga bayaw ko, pamilya nila. Okay. So far naman, naging maayos, may pamilya rin. Pamilya rin yung kasama nila doon. Okay. So nakatulong yung Malaki. yung maayos na kumbaga kahit walang magulang, yung pamilya na inyong kung saan kayo lumaki na ando doon yung Panginoon nandoon. How si Ferdy? Ganun din ba? Ano po, sa akin siguro yung yung pinakamalaking factor na ko is yung syempre yung una, yung pagmamahal ng Diyos na hinayaan pa rin niya akong tao niyan. Hinayaan pa rin niya akong mabuhay through all these years. Kasi syempre, yun nga, parang before, mahirap nga na wala kang magulang, hindi mo alam. Pero yung pagmamahal sa iyo ng mga taong nasa paligid mo, yung pagmamahal ng lola ko sa akin, kahit ako po kasi yung pinakamakulit sa amin magpipinsan. Makulit Wala sa lang? mukha. Dalawa lang kasi kaming lalaki. Tapos the rest, puro babae sa father side. Tapos sa mother side ko naman, tawag niyan, yung tito ko lang na nasa Switzerland yung may anak. So parang hindi namin sila ganong kaano. So, tas dalawa lang kaming lalaki. Yung pinsan ko, nag-iisang nag-iisang anak lang siya. Tapos, madalas lang siya sa bahay. Ako kasi talaga yung maligalig, ganun. Tapos, yung tita ko rin, yung pagmamahal ng tita ko na tinuring ako na parang anak. Na kahit, yun nga, tatlo kasi yung anak niyang babae, wala silang anak na lalaki. Tapos yung asawa niya nandito sa sa Saudi. So, yung pagmamahal na kahit wala yung parents ko, alam ko na mahal nila ako kasi syempre yun nga, pinupunta-punta ko sila. Kahit meron kaming mga disagreements ng tatay ko, alam ko na mahal ako ng tatay ko. Kasi before, na-encounter ko din yun. Di ba nga before, sabi ko nga, binubuli ako. Tapos nung medyo lumaki ako yung Nambubuli nambubuli. ka na. Oo, tapos dumating yung point nun before na na may binubuli akong bata. Tapos
yung bata nagsumbong sa parent, ganun. Tapos, inantay pala ako nung tatay na siguro ba pagalitan ako, ganun. Which is nalaman yun ng tatay ko. Automatically, sumugon yung tatay ko doon sa bahay. Ganun Kumbaga, yun, napakalaking factor nung pagmamahal sa lahat ng tawag niyan, ng pagmamahal ng Diyos sa akin, lalo na sa pamilya ko, sa lahat ng mga nagdisiplina ng may pagmamahal. Ayun, kaya ako nandito. Kahit yung mga taong nakasama ko sa labas na na iba't ibang klaseng tao, may mga pasaway, may mga pero yung pagmamahal bilang kaibigan, ganon, mga kapwa. Kumbaga yun yung talagang yun yung talagang factor na hindi mawawala sa akin, yung pagmamahal. Okay, the love from the love of God through the people na ginamit niya para kayo ay lumaking maayos naman. Okay, mayroon pa rin tayong manonood, si Prakash Ganta. Ayan. Hello. May isa pang tanong dito, watching from Karama, from William. Ano yung pinakamagandang maipapayo nyo? Kanina sa anak nyo, di ba, yung advice. Ngayon, ano yung pinakamagandang maipapayo nyo sa mga tulad nyo ng situation? Okay? Same situation or similar situation as you were, para maging mabuting mga magulang. Then, this is assuming na kayo ay mabubuting mga magulang. So, ano yung maipapayo nyo sa kanila? Nakaparehas nyo rin ng sitwasyon. Ako po, ako mapabarkada ako simula nung kabataan ko. So, hindi na bago yan. Kasi nga, kabarkada ko ganun din. May ganun din sitwasyon na hiwalay magulang nila, wala yung tatay, iba namatay na, ganun. So, ito, kung kaharap ko sila ngayon, kakamustahin ko sila, kamusta ka, ganun. Tapos, aakbayan ko. Kung halimbawa mayroon sila pinagdadaanan, wag na lang sa financial, halimbawa na lang sa mga bagay-bagay na, halimbawa, yung may sakit. Pagiging magulang. Doon, sa pagiging parent. Bilang magulang na sila ngayon. Papaya ko sa kanila is yung, wag nilang, wag nilang kalimutan na pagsabihin ng anak nila na, igalang ang kanilang mga magulang. Kahit na naranasan mong... Kahit naranasan ko, ako kasi, bilaman sila, magalang ako. Hindi ako yung... Ito sa sa yung kaparehas mong situation. Yung kaparehas kong situation. So, kumbaga, kahit ganun man yung kanilang karanasan, wag nilang kalilimutan to honor their parents. At ganun din sa kanilang mga anak. Tapos sa kanilang mga anak. Ganun. Bilang mamagulang, Yes. ituro nila sa kanilang mga anak. Yung Regardless kung anong sitwasyon ng mga taong sasabihin ko, papayuhan ko, regardless. Kasi buhay ka pa naman hindi pa ulit lahat. Kumbaga sa akin lang, may pamilya ka, nakakaahon ka, kahit santo ka, okay lang yan. Basta wag mo nga yung i-consider yung mga bata na palakihin sila na ganyan. na mayroong galit sa magulang o ano. Kahit ano pa man, magulang mo pa rin sila. Okay. In the end of the day. Ganun pa rin. In the end of the day and tomorrow, sila pa rin. Okay. Si Dave. Ano yung maipapaya mo sa mga katulad mong situation? Yun, hindi siya madali. Pero sa na-experience ko, sa napagdaanan ko, magandang bagay palagi na magdudulog ka kay God, seek God. Kasi tulad yan ng iba na napapariwara, kasi wala silang malapitan So yung kapatid mo, kung sino mang tinuturing mo na malalapitan mo, may limit lang rin yung oras nila para makinig sa'yo. Pero si God, 24/7, andyan yan. Kaya kung wala kang nakakausap about sa mga dinaranas mo ngayon, si God ang palagi mong makakausap. Okay. Ayan. Si Ferdy, ano may papayo mo doon sa mga katulad mo na situation? Pero na magulang na din ngayon, parent na rin ngayon. Ano yung may papayo mo sa kanila?
ano po, tawag niyan, ang mapapayo ko, ano lang, siguro magtiwala sa Panginoon. Then, ayun, patuloy kang magmahal. Yeah. Oo, kasi syempre, Continue loving. Oo, kasi Giving. hindi naman porkit nasaktan tayo, wala na yung pagmamahal dun eh. Nandun pa rin yung pagmamahal. Hindi man, tawag niyan, hindi man nandun yung presensya mo, pero syempre, kaya mo siyang ipagdasal. Tapos, tawag niyan, yun din kasi yung makikita ng ng magiging anak mo, yun din yung magiging foundation nyo as family. So, ayun po, patuloy na magmahal ng may gabay ng Panginoon. Love. Love even if you lacked it before. Yan, mula sa iyong magulang, ay sabi niya, magmahal pa rin daw kayo sa inyong mga anak. Love conquers all. At saka siguro nga, the more. Kung man kinulang nga, halimbawa, kinulang ang kayo ng pag-ibig mula sa inyong mga mula sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak. Ipamalas. Yan. The more, all the more na maiparana sa kanila ang pagmamahal. Okay. May isa pang tanong dito mula sa ating mula kay Ate Rhea. Yan. Okay, kunwari, boy abunda tayo. Kunwari, Diyan sa sa harap ng salamin, andyan yung mo, kita mo, nandyan yung tatay mo, ha? Tatay mo. Kung makakausap mo siya, anong sasabihin mo? Andyan, harap mo ang tatay mo, anong sasabihin mo sa inyong father? Hindi, sa akin siguro kung kaharap ko si tatay ngayon, sabihin ko na pinatawad ko na siya na salamat syempre sa buhay. Di naman talaga ako mabubuo kung wala siya, di ba? So, salamat pa rin at pinapatawad na kita. At I know naman na masaya ako na nalaman ko nga na 3 days before kang nawala, nagpunta ka sa church, nagbalik loob, di ba? So, ayun, hindi ko ipaparana sa anak ko yung anong naranasan ko. Yun. Makakasigurado ka. Yan. Freddy, ikaw. Kaharap mo yung tatay mo. Ako hindi ako ready Ano sa yung ganito. sasabihin? Ano yung sasabihin mo sa father mo? Hindi, ako siguro ang masasabi ko sa tatay ko, maaring hindi mo man ako naiintindihan dahil yun nga, syempre, tawag niyan, may mga pagkakaiba-iba tayo ng pananaw, pero mahal kita, and syempre, alam ko na sa katayuan ko ngayon, you are proud as a parent, as a father, sa sa family ko ngayon. Tissue na. So, yun. Pero yun, mahal ko yan. Buti nakapagpigil ako kanina. Okay, ikaw Kevin. Ayan kaharap mo yung tatay mo. Yung tatay mo ngayon, ano sasabihin mo sa tatay mo? Well, nasabi ko na kay Papa nung nagkainuman kami noon so 2018. Naibigay ko lahat kasama si Kurt. Ngayon. Ayun. Wag Sa na ngayon, noon. Ngayon, ano ngayon, sasabihin mo sa kanya ngayon? Salamat. Kahit pa paano, nag-reply ka naman. Kahit pa paano. Hindi ka na, kung hindi siya yung tipo na kahit may pamilya siyang iba, hindi siya yung nakakalimot sa amin, magkakapatid. Sa mga apo niya, sabi ko nga, bawi na lang yung sa mga apo niya, ganun. Kay mama, nasa langit na siya ngayon, yun. Ang pinakang regret ko kasi yung hindi ko nakasama si mama mahirap paano ba to? Nung pag-uwi ko ng 2018, doon muna Yung- tayo. ganun. Ano yung sasabihin mo sa tatay mo? Tatay ko. Tatay mo dito. ayun nga, Mama, mahal kita. Yan. Ayun. Alam nyo naman yun pa, simula pagkabata ko. At kailanman ay hindi ako naginanakit sa mga bagay-bagay na naranasan ko. Yun lang po.
Okay. So, kahit man daw, hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Yeah. So, love daw kayo? Okay. Ito yung susunod kong sa inyo. Meron ba kayong regrets? Meron ba kayong mga pinanghinayangan? Or meron ba kayong mga what ifs or sana? Yan. Sa inyong mga nakaraan, pinagdaanan. Meron ba? Sa lahat ng mga nangyari sa inyo, Sa pamilya yung sa relasyon, tatay? sa relasyon nyo, ang pinag-uusapan natin ay yung ating, yung inyong relasyon sa inyong mga magulang. Meron ba kayong naging Ngayon, meron ba kayong regrets? Or meron kayong sana? Kasi hindi nyo sila nakasama eh. Ako, sa akin na, pasagot na ako. Oh, sige. Yung sanang yun, dalas pare-pares din, mutual kami. Siguro, dapat di sila naghiwalay, ganun. Okay. Yun ang regrets namin, number 1. Para kasama namin sila. Masaya sana kami. Wala sana ako dito. Baka mamaya, na pala ako? Ano? Architectural masabi engineer or doktor. Hindi natin masabi. Kasi, pag nandiyan sila, iba yung pananaw ng bata habang lumalaki. Nawawala yung pag wala na yung pagka-inisente mo, nandiyan yung magulang mo, at tatakutan mo sila, gumagalang ka, susundin mo yung gusto nila, iba yung nahuhulma ka eh. Alam mo yan, yung pag nasa presensya mo yung mga magulang mo, ganun. So, sana hindi sila nag-hiwalay. Ikaw, ikaw, Ferdy. Ano yung what if mo? Kung meron man, may regrets ka ba? O meron kang sana ganito, sana ganun. Doon sa mga karanasan mo. Baka meron kang gustong baguhin. Hindi ko pa masyadong Before, I have a lot of regrets talaga. Kasi syempre, yun nga, sana naging ganito, sana naging ganyan. Kung naging ganito lang yung relationship ko sa parent ko, sana athlete ako ngayon, varsity, yung mga ganon yung mga tingin ko before eh. Kasi even yung sa sports kasi medyo mahigpit yung tatay ko eh. Na yun nga, baka mabalian ka. Yung mga sinaunang before magulang. Pero ngayon kasi continuously na ini-internalize ko pa rin, nag-reflect pa rin ako. Siyempre, it happens for a reason. And the only one knows for that reason is God. So, ngayon po, siyempre, ang pinaka-regrets ko as of now, yung relationship ko sa father ko, we're still not in good terms. But, yun, I'm still praying. And I know that one time, God will make His way for us. Yun yung sinasabi ko kay Isa before eh. Na God will make a way. Okay, so meron pang unfinished business. Marami pa po. Then, ayun, syempre, sa ngayon, hindi ko kasi kayang gumawa ng move ng ako. Pero, I know, there will be time for things that yet to come. Okay. So, I hope when that time comes, it's not yet late. Too late. Okay. Si Dave. What if mga regrets? Regrets, wala na kasi nangyari na yun eh. Hindi naman ako maging ganito kung di nangyari din yun eh. So siguro kung meron man na mga what if kung buhay pa siya siguro. Ang regrets, siguro yung regrets natin ay wala kaming chance na magama na nagkapatawaran ng face to face. Okay. Hindi ko naparana sa kanya o kung ano ko ngayon na paano ako na bago ni God. Kung maano ko rin siya, di ba? Kung buhay siya. So, ang regrets doon ay time na hindi ko rin naparana sa kanya na makabawi sa amin naman. Kasi hindi naman ako naniniwala na ganun rin yung si tatay. So, lahat naman nagbabago. So, yun lang siguro yung time. Okay. So, kinulang ng panahon. Shout out ulit sa ating mga viewers, si Sel, ating kapatid na Sel from Canada, hi. And si Kim from Umhorer. Ayan. Ano yung inyong natutunan
pagdating sa relationship, especially sa inyong magulang, relationship sa inyong magulang, at ano yung pwede nyo iwanan sa ating mga manonood na makapagbibigay sa kanila ng inspirasyon, makakapagbigay sa kanila ng ng encouragement, lalo na do sa mga katulad nyo na sitwasyon. Ano yung inyong iwanang mensahe para sa kanila? Unahin nyo muna ano yung natutunan nyo sa buhay nyo and ano yung mensahe na inyong iiwan sa kanila. Una na ako. Kasi, Ang ayun yung napaka-seryoso. Bigla kayo naging seryoso mga tatay kasi. Ah. Ayun, siyempre, hindi madali kung anumang pinagdaraanan natin, mga katulad ko na nakakaranas ng ganon. Sa natutunan ko sa buhay ko, lagi niyong kukunin yung positive side. Huwag niyo nang kopyahin, huwag niyo nang gawing excuse kung anong ginawa nila before para maging excuse sa inyo sa mga ginagawa niyo maging mali. So, kunin niyo yung mga positive na side, yung magagandang bagay na meron kayo sa magulang nyo, father side, mother side, para hindi kayo magkaroon ng sama ng loob sa inyo. At ang natutunan ko rin kasi talaga kung wala kang Panginoon sa buhay mo, kahit naman buo kayo masisira at masisira ka. Mm. So what more kapag broken family kayo, di ba? Yeah, Oh. So ayun siya, above all na pwedeng magmahal sa atin si God, na palaging andyan nakasuporta sa atin. So kung dumaraan kayo talaga sa mga pagsubok, una nyo lalapitan si God, hindi si Batman. Ayun. Akala ko si Bombay. Pahabol na tanong, no? Since we're wrapping it up, ano naman din yung pwede mong sabihin dun sa naging gabay mo sa iyong panahon, so nakasama mo, kapamilya mo, nakasama mo sa iyong buhay without nung panahon na wala ang iyong magulang? Sinanay ko naman kaya siya wala kasi para din sa amin Mm-mm. Kung di naman nag-Hong Kong kasi sinanay, baka sa ilalim ng tulay kami. Okay. 'Di ba? So yung mga sacrifice niya ganun, kaya talaga wala siyang literal sa buhay namin that time ng mga paglaki namin. So yun, salamat sa nanay ko. Sabi ko na ba sa kanya? Ayun, lagi ko naman sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Siyang reyna ng aking buhay. Tapos kay ate, sila kasi si Kuya Digo, yung kuya ko. Yan. Si ate, yung dalawa kong ate yun. Salamat ng marami kasi kung di naman dahil sa kanila, sa mga part na ginampan nila para mabuo yung family, talagang kaming ani may either kulang-kulang na dahil patay na yung iba or napariwara na yung iba. So maraming salamat at alam ko naman na si God ang magbabalik ng lahat ng yan sa inyo. Yun. Okay. Salamat. Sino gustong mauna sa inyo? Unahin nyo munang sagutin ano yung gusto nyo sabihin dun sa mga kapamilya nyo o kung sino man yung naging malaking bahagi ng inyong paglaki, buhay. Ayan. Ako na, para And hindi ko then, malimutan. kung ano man yung mensahe na inyong iiwanan sa lahat ng mga manonood. Ako po, siyempre, gusto kong magpasalamat sa lahat ng pinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat siyempre sa buhay na kayo pa rin yung nagbigay buhay sa akin at still naging nanay at tatay ko. And tawag niyan, alam ko na mahirap yung magkaroon ng pamilya, hindi dapat sinusukuan, and yun nga, dapat
patuloy na itiwala sa Diyos. So ayun, hindi kasi talaga hindi kasi talaga biro, lalo na yung ngayon na experience mo, nararamdaman mo lahat ng mga pinagdaanan nila. Di ba nga sabi sa Bible wala namang lahat ng bagay na na-experience natin is common sa isa't isa. So ayun, kaya naiintindihan ko ang lahat at patuloy ko kayong itinataas sa Panginoon habang kayo ay nabubuhay. Patuloy at patuloy pa rin yung yung komunikasyon, and syempre yung relationship continuously working out sa bawat isa. And Ayun. yung natutunan mo, ano yung natutunan mo sa iyong karanasan na maaari mong ano yung natutunan mo sa iyong karanasan na maaari mong impart? yung ano ko sa pakikinig nawala sa isip ko na nakaganyan pala yung mic. Ano yung natutunan mo na maaari mong impart sa ating mga manonood, sa ating mga naka-tune in sa live? Ang natutunan ko po masaya talaga na na maging magulang, na mahirap, na hindi basta-basta at hindi madali. Kasi hindi lang basta sarili mo yung yung pagiging parent. Lahat lahat ng tawag niyan, lahat ng detalye kailangan mong pansinin. Wala kang dapat palagpasin. Kailangan kailangan hands-on ka, kailangan support ka, kailangan yung presence mo, kailangan lahat ng aspeto ng buhay mo, financially, physically, spiritually, emotionally, lahat kailangan lagi mong lagi mong i-check, itataas sa Panginoon. Kasi hindi siya biro. Ayun. So, kailangan mo siyang seryosohin kahit matatawa ka na lang na napagdaanan mo na pala yun. Ayun po. Okay, maraming salamat. Si Kevin, ano yung nais mong sabihin sa mga gumabay sa iyo, naging kasama mo sa panahon na iyong paglaki. pamumuhay na yan, and then ano yung natutunan mo sa iyong karanasang yan in terms of yung relasyon, and anong pwede mong impart sa ating mga Ayun, sa talaga, buong paglaki, siyempre, kasama na talaga dyan, mga kamag-anakan ko, mga pinsan ko. Malaking part ng buhay ko talaga is yung kamag-anak Hindi na yung magulang Lola't lolo ko, sila yung naging nanay-tatay ko, kasama yung mga kapatid kong pinsan, gano'n. Mga tiyahin ko. Yan, shoutout kay Tita Bambe, kay Tita Cheche, tumulong sa akin. shoutout ay kaharap mo. Shoutout. Ayan. Baka yung camera nakadito dito syempre. Diba? Ayun. Tapos number 1 na talalaanin sa lahat is huwag kayong mawawala ng takot sa Diyos. Number 1. Number 2, galang sa matatanda. O yung sa inyo, senior. Yun ang pinakang Senior talaga. Ganun kami. Okay. Ganun kami mga number 3 siguro, kung saan ka magpunta, o wag mong kakalimutan na igalang din yung ibang kultura ng ibang tao, ganun. Makikisama ka. Yun ang number 1 talaga para mag-survive ka. Yun. Tapos yun, mag-adapt. Mag-adapt ka ng mga bagay-bagay na natutunan mo sa buhay mo in a positive way. Tapos mo siya. Yung i-share mo. Okay. Kung halimbawa na na meron mga tao na nakakasalamuha ka na hindi pala marunong ng ganito, ganyan, mga basic necessities sa bahay, hindi marunong. So, kung marunong ka naman, mag-share ka, mga ganung bagay na maliliit lang. Okay. Na, kahit sa ganung kalit na bagay. Tapos yung last na... Marami pala. Okay, number sorry. Yun nga, takot sa Diyos nga. Yan, na maging ka. Na maging maka-Diyos ka. Ganon. Na hindi ka namimili ng mga tao, basta, ganon. Yung hindi ka racist. Hindi ka racist talaga. Naging racist. basta maka-Diyos ka, ganon.
Basta makadyas ka na kahit sino pa yan, kahit Muslim pa yan, Hindu, ano man yan. Kasi marami na ako nakasama eh. Meron din mga Buddhist, meron din mga... Ging history tayo. Oo, Napunta tayo ganun. ngayon sa ano. Itis. Yun. Okay. Na ganun, makibagay ka. Okay. Maraming salamat. Yun, sana doon sa mga sinabi nyo, ay may mga natutunan, kinapulutan, aaral. Marami pa sana akong mga gustong maroon sa inyo. Kaya lang, syempre, limitado yung ating oras at panahon. Siguro sa kahulihan, ay ako, siguro ang take away, yan, dun sa nakita ko sa bawat isa, ay, yun, huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Alam nyo, nakita ko naman na, siguro agree kayo sa akin, whatever you have experienced, ano man yung naging karanasan nyo nung bata kayo, kung ano man yung mga naging relasyon nyo, yan. Lahat ng yan na pinagdaanan nyo ay isang malaking bahagi kung ano kayo ngayon. Kung sino kayo ngayon. Siguro, if we have it the other way, kung iba pa man ang inyong karanasan, baka hindi kayo nandito ngayon. Di ba? Kung mayroon kayong ibang karanasan sa buhay, baka hindi yan. Kung hindi siguro nilagay ng Panginoon, yung mga tao na nagpalaki sa inyo, kung hindi siguro nilagay ng Panginoon, yung mga inalaw niya na maranasan niya yung mga bagay na yan, hindi siguro ganoon ang pananaw niya sa buhay ngayon. So, lahat ng mga bagay na yan, mahalaga. At lahat ng mga bagay na yan ay bahagi ng biyaya ng Panginoon sa inyo, kung bakit ngayon ay mga matitikas ng mga tatay. Kung bakit ngayon, ganyan ang inyong mga mukha naman kayo mababait. Ayan, kung bakit kayo ganyan ngayon. No? So, lahat yan ay ipinagpapasalamat. Dapat nating pagpasalamat sa ating Panginoon. At alam ko na yan ay makatutulong sa lahat ng mga nanonood. Na lagi nating tandaan, in the middle of every relationships that we have, whether it be sa magulang, sa anak, sa kapatid, o kanino man, in the middle of it is the grace of God. Dahil kung wala yan, sabi nga ng ating kapatid na Dave, ay siguro kung wala ang Panginoon, kahit buo ang iyong pamilya. No? Kahit magkakasama kayo, kahit nandyan ang magulang mo, kung wala ang Panginoon sa kalagitnaan, hindi magiging malalim, hindi magiging maayos, hindi magiging matibay ang iyong ikaw bilang isang individual, isang mananampalataya. Ayun, so maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Yan. Okay, ako may nakita ko. You know, mas nakilala ko sila. Yan, in 1 hour, almost 2 hours na kausap ko sila. Mas nakilala ko sila, yan. And hopefully, ay kayo mga nanonood, ay nakilala nyo rin ang ibang bahagi, ibang side ng kanilang mga buhay. At nakita nyo. Muntik pa ako maiyak eh. Yan. Ngayon, alam nyo na kung bakit si Ferdy ay ganito at ganyan. Okay. So yan. Bago tayo, ayan, sa ating pagpapaalam, syempre hindi ko kabisado yung ating sasabihin. Ayan. Pero alam ko, lahat ng ito, lahat ng mga karanasan natin ito, bawat karanasan natin sa buhay, ano yung iyong sasabihin? Dave? Don't lose hope. Okay. Never give up. Never give up. Ano? Always have faith. Remember, Your greatest challenge challenge today could be your next breakthrough. Ayan. Yan.
Magandang gabi po, mga kapatid. Maraming salamat Magandang po. kapatid sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po. Sige po.